Ang inyo pong presensya ngayon dito ay inspiration po sa amin. No? Alam ko maraming dahilan na hindi kayo pumunta. Merong baha, higit sa lahat, merong baha. Pero dahil nandito po kayo, salamat po. Thank you for your commitment. Ang dalayan ko po sa Panginoon ay sa araw na to ay may matutunan tayo na kakaiba, bago, na mag-inspire sa atin sa Panginoon. Kamakailan po ang Canada, ilang araw pa lang po nakakalipas, ay may natutunan na bagong salita na umaalingaw-ngaw po ngayon sa kanilang bayan. In the words of a local news reporter, ang salitang pong ito, ang sabi ng news reporter ay the word Laban. Okay. A Filipina tennis rising star, Alex Ayala, is playing. At ang Filipino crowd po, ang madlang people, ay nandun na sa stadium kahit wala pa po si Alex Ayala. Sa bibig po ng tour director, ang sabi niya, "We have never seen anything like this in the tennis world." A tennis commentator said, "The room was electrifying." Ito po'y total opposite of the traditional etiquette of people na nanonood po sa tennis. Ano yon? Tahimik at very respectful. But the Filipino crowd is invested and passionate. Not because naiintindihan nila fully yung tennis. Sa totoo nga po, marami doon hindi nakakaintindi ng tennis. Parang ako lang. But because they're rooting for someone from whom they see themselves. Someone who is far from home and yet fighting for someone home. So when the game reached critical level, na yung posibilidad po na si Alex po ay pwedeng matalo, parang 50-50, they realized na yung human tendency to give up is crouching on Alex. And the Filipino choir, para pong isang koro na walang maestro, ay nagsisigawan. Umaalingaw-ngaw ang salitang Laban. We shout laban kapag ang mga atleta po natin are in danger of losing or giving up. We shout in our dining room, in our living room, sa mga restaurant, habang nanonood tayo ng TV, nasa mobile phone tayo. Ngayon po nasa stadium, nanonood sa isang malaking LED screen. And we are wishing that those shouts ay maririnig ng ating mga atleta, and it will make a difference kahit na bagay sila ay oceans away from us. Because the truth is, oftentimes, sumisigaw tayo ng laban, ang totoo, we are actually shouting it for ourselves. Habang sinisigaw, laban, laban! Ang totoo, ang nakikita mo sarili mo habang humaharap ka sa pakikihamok ng buhay. How do we fight when life gets difficult? How do we fight in a world that fights unfairly? Paano tayo lalaban kapag ang pananampalataya natin ay sinasabing lumabang ka ng patas, lumabang ka ng malinis, habang yung kalaban naman natin, kulang na lang pati yung toilet bowl ibato sa atin para lang matalo tayo? Or how can we say to someone, laban kapatid, laban! Habang yung taong yun ay nanginginig sa ginaw, basang-basa ng ulan, hindi sa baha, kundi nasa ibabaw na ng bubong. Kasama ang kanyang asawa at ang maliliit na anak habang naghihintay ng rescue, kung may darating ng rescue. How do we continue fight when things don't add up? And when things don't make sense anymore to us. Ito na po yung kalawang linggo ng ating serye, tinawag na Call to Courage, and we want to find inspiration po at ng inspirasyon ng kalakasan at ng tapang para po sa isang buhay na salasalabat ang mga trahedya, mga challenges na ating kinakaharap. We are focusing our attention on the book of
Joshua. Tayo po tayong lahat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Josue, Kabanata 5, mga talata 11 hanggang Kabanata 6, hanggang talatang 5. Buklatin po natin yung ating mga Bible o kaya naman po digital Bible. Pwede rin po tayo magbasa dito. Kinabukasan pagkatapos ng Paskwa, ng araw ding iyon, kanilang kinain ang bunga ng mga lupain, ang mga tinapay na walang pampaalsa at ang sinangag na trigo. At ang mana ay huminto kinabukasan. Pagkatapos na sila'y makakain ng bunga ng lupain, at hindi na nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi kanilang kinain ang bunga ng lupain ng Kanan ng taong iyon. Nang si Josue ay nasa Jericho, kanyang itinaas ang kanyang paningin at nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may tabak sa kanyang kamay. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, "Ikaw ba'y sa panig namin o sa panig ng mga kaway?" At kanyang sinabi, "Hindi, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon." At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, "Anong pinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Hubarin mo ang pangyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayon ay banal," at gayon ang ginawa ni Josue. Chapter 6, verse 1. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, walang nakalalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Tingnan mo, ibinigay ko na sa inyong kamay ang Jericho at hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban, at 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay." Ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayong lahat. Ang istorya pong ito ay nakaset doon po sa gilid ng Jordan River. Nakatikim na po sila ng tagumpay dahil nakonquer na po nila ang isa't kalahating tribo. No? So, napamanahan na po ni Joshua yung isa't kalahating tribo ng Israel. But the main portion ng lupain po, a huge chunk of the promised land, ay nandun pa po sa kabilang ibayo ng Jordan River. Bago po mag-cross sila ng Jordan River, ang mga tao po ay nag-celebrate muna ng Passover. Sabi sa verse 11, kinabukasan, nagpagkatapos ng Paskwa, ng araw din yon, kanilang kinain ng bunga ng lupain. So, kumain na po sila ng mga pagkain. Ang sabi po sa verse 12, huminto daw po yung mana, yung tinapay. Dati araw-araw may mana sila, pero nakatikim na sila ng pagkain, tumigil na yun. So wala na pong ulan ng mana. Ang ibig sabihin po nito, kapag hindi nila na-conquer yung land, there will be no food for them anymore. Kasi wala nang mana. Wala rin po silang fallback. There's no more plan B. So either they move forward or they fall. Sabi po sa isang kasabihan, life is like a bicycle. Either you move forward or you fall. So si Joshua, being next in line, the chosen substitute, now had to lead. Kailangan niyang sumandal dun sa kanyang mga karanasan bilang isang mandirigma as the captain of Israel's army. As he was taking his final glance, doon sa tinatawag na the impregnable wall na kanya pong lulupigin, natagpuan po niya, nakita po niyang isang lalaki na naka-full battle gear, hawak ang isang tabak. At bilang leader po ng Israel, ng commander po ng army ng Israel, the captain in command, gusto po niyang tiyakin kung itong lalaking ito ay sino ba talaga? Kaya ang tanong niya, ikaw ba'y sa panig namin o sa aming kaaway? Pero dineflect po nung lalaking yon ang issue. He took a sidestep at nagbigay siya ng tinatawag na non-answer.
parang umiiwas sa sagot. Sa verse 14, ang sabi, hindi. Sabi niya, ikaw ba'y para sa amin o para sa aming kaway? Hindi. Hindi sinagot yung tanong, ano? Hindi. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. Ibig sabihin, by implication, the captain of the army of God is saying, ako ang leader. So the captain pivoted to the real question at hand. Alam ko hindi po nakasulat itong tanong na to sa Biblia, pero I'm almost sure, alam ni Joshua yung susunod na tanong. Hindi po nakasulat sa Biblia, pero nabasa ko yung isip niya. So, ang sinasabi po ng captain, as if, sabi niya, ikaw ba'y para sa panig ko o sa aking kaaway? Ang tanong Joshua, ikaw ba'y para sa amin o para sa aming kaaway? Sabi niya, dapat ako nagtatanong. Ikaw ba'y para sa panig ko o para sa kaaway? Ito'y aking laban, Josue. At ngayon narito na ako bilang kapitan ng kasundaluhan ng Panginoon. So ang tanong, ikaw ba'y para sa akin o laban sa akin? Kung ikaw'y para sa akin, susunod ka ba? Susundin mo ba yung pinag-uutos ko? Tutupad ka ba sa lahat ng tuntunin ko? No matter how absurd, no matter how ridiculous, kahit na minsan parang hindi mo matanto kung ano talagang, totoo ba talaga ito? Will you be willing to champion my instruction, Joshua? As if ito yung the best strategy. Verse 14, pangalawang bahagi po, at si Josue sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? Ibig sabihin po, si Josue po ay sumamba in submission to the captain of the army of the Lord. As if sinasabi niya, Lord, I am willing. Are we willing to relinquish control? Willing po ba tayo mag-step back at sabihin natin, Lord, ikaw na yan. Tayo po, mga kalalakihan, men in the house, madalas sinasabi natin, gagawan ko yan ng paraan. Yeah. Pag may problema sa bahay, at natutuloy ko na si Mrs., ka magalalahan eh. Gagawan ko ng paraan yan. And that's good. Nasabi ko rin po yan. But there are times that God is saying, no, ako ang gagawa ng paraan. Verse 15, sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang panyapak sa iyong paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal at gayon ang ginawa ni Josue. Sa Biblia po, may kilala po akong 2 tao lamang na dinemand ni Lord na tanggalin ang kanilang sandalyas sa kanyang harapan. Ito po ay si Moses at si Josue. Ang general meaning po ng gantong pag-akto, paghubad po ng sandalyas ay reverence and respect. Ito po ay parang demonstrative acknowledgement ng kabanalan ng Diyos. Pero ito pong demand ng Diyos na tanggalin yung kanilang sandalyas ay magkaiba po ang konteksto. Iba ang konteksto ni Moses, iba ang konteksto ni Joshua. Let's take the story of Moses. Siya po'y tumalilis mula sa Egypt para iligtas ang kanyang sarili dahil gusto siyang patayin ni Paraon. And then God showed up doon po sa burning bush and demanded Moses, take off your sandals. At pagkatapos po niyan, binigyan niya ng instruction si Moses na bumalik sa Egypt. Moses was refusing because he was afraid. He was petrified. Walang kakanta. God is saying, I want you to lead. Lead my people. Take off your sandals. I want you to lead. Lead my people. Sa kabilang istorya naman po, ay kabaliktaran. Si Josue po ay ready na to lead the charge. Siya po ay well-experienced na.
40 taon na siya nakikibaka, nakikipaglaban, at handa na siya makipaglaban muli pa sa kanyang bayang Israel. And then, sabi po ng Panginoon, Joshua, take off your sandals. Si Moses po ay adamant. Parang talagang, ano ba sa Tagalog adamant? Yung ayaw niya talaga, no? Doon sa instruction ni Lord to lead. Si Joshua naman, ready to lead, but he was asked to fall in line. Sabi ni Moses, ayoko mag-lead, pero nag-lead pa rin siya. Yung isa man, Lord, ready na ako mag-lead. Sabi niya, hindi, you fall in line. Both requires full submission to God. Sa storya pong ito, kailangan pong establish ni Lord ng malino na malinaw yung chain of command. Sino ba talaga yung in charge? Sino yung boss? Sino yung may final say? At sino yung susunod? So bago pa man din po mag-dive si Joshua doon sa kanyang first major battle doon sa Promised Land, God came and arrested any notion that Joshua was in control. Before he could subdue his enemies, he had to submit to the real commander. Kailangan tiyakin ni Lord na si Josue bilang leader ng human army ay meron pong tinatawag na total buy-in as to who is in charge. Dahil kung hindi, magkakaproblema sila. So when God started giving ito pong mga tinatawag na absurd strategy, mga kakaiba, parang weirdo na estratehiya. Anong ginawa ni Josue? He was championing as if it was his and it was the best strategy na meron. Sinabi ni Lord, ganito gagawin mo, kahit parang napaka-weirdo. Para kay Joshua, let's do it! Go! Laban! You see, sila pa lang po kasi yung gagawa nitong estratehiya nito. Sa buong history po ng warfare, kahit hanggang ngayon, wala pong gumawa ng ganong estratehiya, si Joshua pa lang. Tingnan po natin sa chapter 6 verse 1. Sabi po sa ESV, sabi niya, now. Sabi niyo nga po, now. Okay. Last week, na-encounter po natin tong salitang now, kung nandito kayo last week. At sinasabi ko na pag na-encounter natin to sa Biblia, mas madalas kaysa hindi, nagsisignal po sa atin ito ng transition. The same is true with this verse. Matapos pong matagpuan o daupang palad ni Josue, ito pong captain of the host of the Lord, which maraming pong mga Bible scholars naniniwala na ito pong taong ito, itong captain of the host of the Lord ay tinatawag na the pre-incarnate Christ. Meaning to say, si Kristo ito na hindi pa nag-a-appear sa New Testament. Kaya pre-incarnate. Kaya po si Joshua sumamba sa kanya. At hindi siya sinaway. Yeah? Parang yung mga disipulo nung nakita nila si Jesus na lumakad sa tubig, sumamba sila kay Jesus, hindi sinaway. And so, nag-shift po yung story. Sabi niya, now! Mula doon sa kanyang encounter doon sa captain of the host of the Lord, humarap naman siya sa impregnable wall. Now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. Hindi dahil feeling ng mga tao safe sila, but because they feel unsafe actually. Mga insecure na sila. The wall may be impregnable, hindi matibag, but the people inside, talaga pong they're crumbling in fear. Mga anak ng Diyos, makinig po kayo sa akin. Huwag po tayong mag-rely sa ating sariling pangunawa. Huwag po tayong mag-rely sa ating sariling mga pananaw, sa mga bagay na ating nakikita, dahil oftentimes, looks can be deceiving. The wall is intimidating, but the people inside are intimidated. So do not always believe what you see. The fact that you see is not always the truth that there is.
Tandaan po niyo yan. Hindi po kayo malaki ang problema mo, ibig sabihin nun, wala nang solusyon. Hindi. Yun yung nakikita mo. But the truth is, may nakahanda ng solusyon si Lord. Tama? Salamat sa isang sumagot. Tama? Okay. The devil may try to intimidate you, but the truth is, mga kapatid, makinig kayo, intimidated siya sa atin. Only when we know who is backing us up. Kapag alam natin kung sino yung nasa likuran natin, ang sabi ng Biblia, greater is He that is in me than he who is in the world. So be strong and courageous. Amen? Verse 2. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Perfect tense. Again, the idea of the already but not yet. In the POV of God, sa pananaw ng Diyos, tapos na yan. Sabi mo sa katabi mo, tapos na ang problema mo. Kahit hindi pa nagsisimula. O kahit hinaharap mo pa lang, sa mata ng Diyos, tapos na yon. Because God knows more than we do. Papunta ka pa lang, pabalik na si Lord, ika nga. So let's have a buy-in in God's idea. Let's have that buy-in. Pag sinabi ni Lord, sige Lord, come on, kahit pag minsan hindi hirap intindihin. Bakit? Kasi yun ang ginawa ni Joshua. So when God started giving absurd strategy, Joshua was championing it as if ito na yung the best. And here comes the absurd, laughable instruction. Verse 3. Sabi niya, libutin niyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaki, mandirigma, liligid isang beses sa lungsod for 6 days. Verse 4. Tapos yung 7 pare, hindi mga tabak ang daladala, turotot. Turotot. Yeah. Paliligiran niyo yung bayan. Isang beses sa isang araw. Verse 5, kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng buli, ay sisigaw ng malakas ng buong bayan ng laban. Ang bater ng lungsod ay guguho, buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Talking about absurdity and being nonsense. At kahit ako naman din po, kapag marinig ko yung ganong instruction, nakakita ko na pagkahirap-hirap na yung kalaban, tapos sabihin Lord, basta ikot ka lang. Ikot lang. Baka isa rin po ako nag-question at umalma kay Josue. Sabi ko, Joshua! Ano ba? Verse 6 and 7. Kaya tinawag ni Josue, na anak ni Nun, ang mga pari at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan, 7 pari magdadala 7 tambuli ng mga sungay tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, sumulong kayo at lumakad sa paglibot ng lunsod, palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. Joshua championed the instruction of God. Sold out siya. Niyakap niya na as if itong estratehiya na ito yung pinaka-most logical strategy of all. Bakit? Because he believed the one who gave it. Kahit na minsan, parang hindi nagme-make sense. Mga kapatid, maaaring hindi natin fully maintindihan o hindi tayo nag-agree sa instruction ni Lord. And yet sumusunod tayo kasi nagtitiwala tayo dun sa nagbigay ng instruction. Amen? And to prove that, let's go back to the story. Ang sabi po ng verse 9, saka verse 10, pag binasa niyo po yan, sasabihin po na tinupad po ng mga tao yung instruction ni Joshua. Na pagdating po sa verse 10, sa ESV po, English, sabi po dyan, but, sabi niyo nga po, but, ito na naman yung salitang but, it signals to us what? Last week, alam na natin yan, dapat. Contrast. Say contrast. Yung mga tao po, sumusunod na dun sa instruction ni Lord, but,
Nagbigay pa ng additional instruction si Joshua na hindi naman binanggit ng captain of the host of the Lord. Ano yon? Sabi po, but Joshua commanded the people, you shall not shout or make your voice heard, neither shall any word go out of your mouth until the day I tell you to shout, then you shall shout. Okay. Ang sinasabi ni Joshua, keep your mouth all throughout the march. Tahimik! Bakit? You see, maaaring sumusunod sila dun sa instruction ni Joshua. Pero hindi ibig sabihin nun na naniniwala sila. Nasubukan nyo ba yun? Yung sinusunod nyo, pero hindi naman kayo naniniwala. Sabi kasi ni nanay, gawin ko ito, hindi gawin. Sabi ni pastor Sabi ni tatay kahit hindi ka naman may nagbabuy-in. Kahit napipilitan ka lang. Tama? So ang ginawa ni Joshua, he had to specifically give instruction na walang magsasalita. Walang bubuk ang bibig. Kasi baka pag binuka nila yung bibig nila, maapektuhan pa yung kampanya nila laban doon sa Jericho. Kasi kung nagsalita sila, baka malamang sasabihin nila, ano ba naman itong ginagawa natin? Baka naman tayo mga engot dito. Alam ba talaga ni Joshua yung ginagawa niya? Sino ba yung nakausap niya na yun? May sisiba itong alay lakad natin na to. And on and on and on. Ano po ang sinasabi ng Proverbs 18:21 sa Tagalog? Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Life and death is in the power of the tongue. Kaya sabi ni Santiago, sabi ni James, chapter 3, verse 5 and 6, gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat, at ang dilay isang apoy. Maliit, pero mapanira. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan ito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ang ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Kaya sabi ni Joshua, wag kayong magsasalita. You know what? No wonder sinabi ni Lord kay Joshua, be strong and very courageous. Kasi malamang, habang sinasabi niya yun, parang nagtataasan yung kilay ng mga tao. You see, it takes a lot of character and strength of the heart and nerve of steel para pumasabihan yung mga taong under you to keep their mouth shut sa panahon na kailangan natin na mag-lead. Mga kalalakihan, mga husbands, mga fathers, let us strive to learn na makapakinig sa Diyos. Yung malaman natin, marinig natin kung ano ba yung direction ng Diyos sa pamilya natin. At hindi po natin to kaya mag-isa, sa totoo lang po. Kailangan po natin ang tulong ng ibang mga kalalakihan para matrain po tayo, ma-mentor tayo, paano ba makikinig sa Panginoon? Paano na malalaman na ito nga yung kalooban ng Diyos? Kaya nga meron tayong mga victory group. We need to help each other. Mayroong magme-mentor sa atin. Nang sa ganun, matutunan natin paano ba pangunahan ang ating pamilya. Kailangan din po natin minsan na mag-step up and lead in such a way na pwede nating sabihin sa ating mga pamilya, mga anak, honey, please trust me on this. Maaaring hindi kayo nag-agree, but please trust me on this. I believe this is what God wants for us. And it would be much easier when we learn to truly hear from God. Of course, hindi naman po perfect. Nasa broken world nga po tayo, so hindi tayo perfect. We will always be a work in progress. Kaya meron pong grace. Amen? Sa mga family members po, makinig kayo. Kung yung mga leader sabi, trust me. No? Ito yung direction natin.
life is difficult as it is. Mahirap po talagang mag-lead. Kaya kailangan po natin suportahan ang isa't isa rather than mag-complain lang tayo na mag-complain at mag-criticize. Amen? Let me tell you a story. Meron pong isang dakilang pintor na nag-decide na dalhin ang kanyang isang obra sa isang city square. At meron pong marker siyang inilagay at note na nakalagay at sinabing ganon, please kung may makita kayong mali sa painting na ito, pwede bang i-markahan ninyo? Nilagay po niya ng umaga, pagbalik po niya ng hapon, to his shock, punong-puno po ng marka ang kanyang painting. Pinapakita kung saan siya nagkamali. Na-discourage po ang pintor na ito at siya po yung nag-vent out sa kanyang kaibigan din na pintor at sabi niya, maybe I'm not as good a painter that I thought I was. Sabi po ng kanyang painter friend, nonsense. Gusto ko magpinta ka ulit ng katulad ng pininta mo at gawin mo ulit yung ginawa mo, dalhin mo sa city square. But this time, huwag ka maglagay ng marker. Ang ilagay mo, paints and paintbrush. At ang note na ilalagay mo, pag nakita nyo po ang mali, kunin po ang paintbrush at ang paint at pakitama po yung pagkakamali. Nilagay niya ng umaga. To his surprise, pagdating sa hapon, walang marka ang kanyang painting. You see, it's easy for people to criticize, but they barely contribute. Madali mag-criticize eh. Pero pag ikaw na, sige nga, ikaw nga. So stop criticizing if you're not willing to contribute to the solution. Kung yung tatay mo, ang asawa mo, nahihirapan, encourage na lang. Kung i-criticize mo, make sure meron kang contribution na ibibigay. Amen? Hindi yung criticize lang ng criticize. Bakit ba tayo napunta doon? Kasi po si Joshua, he demanded that the people to keep their mouth shut. Sometimes it's better to keep our mouth shut. As if Joshua was saying, you may have adverse opinions on the ways of God. Meron kayong mga pushback sa kaparaanan ng Diyos, pero pag nananampalataya ka sa Diyos, it is better to keep your mouth shut and start following God's instruction. No wonder. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, be strong and courageous. No wonder God told him sa chapter 1, meditate on my laws. Kailangan mo yan, Josue. So Joshua and the whole Israelite people, sinunod po nila yung instruction ni Lord to the letter. March once for the first day, second day, third day, fourth day, up to sixth day. Maybe they are tempted to complain and give up. Maybe. But our Bible tells us they pushed on. Laban. They march knowing it's the last day, but this time, they will march not once, not twice, not thrice, but 7 times around the wall. Pero patuloy na naka-shut yung kanilang mouth lest they destroy their effort with some useless and faithless words. And then the moment of truth came. The trumpet sounded and the people shouted their heart out. Laban! At ang sigaw po na yon ay umalingaw-ngaw sa buong syudad ng Jericho. A shout so significant in the whole Bible that became pivotal doon po sa kasaysayan ng buong Israel. Ganun po kaimportante yung pagsigaw nila na yon. And the walls came tumbling down. Ito pong captain of the host of the Lord, yung pre-incarnate Christ said, shout and the walls will fall down flat. Sumigaw kayo at matatalo niyo ang inyong mga kalaban. At kaya naman po sila sumigaw at napanalunan nila ang kanilang laban na yun.
What a historic and significant shout it was. Pero gusto ko pong ikwento sa inyo ang isa pang sigaw sa Biblia that is more significant than any other shout there is in the history of the world, ever. A shout that changed the history, not just of a nation, but the history of the world. A shout that the whole world will proclaim at maaalala po ng buong mundo. Or maybe hindi nga shout, baka isang mahinang pagbulong. And yet it is so powerful that it could change a life, a family, a nation, the history of the world. Ano yun? John 19:30. Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. And the battle has been won. And because of that, we have been set free. Because of that last shout of Jesus. Or a faint whisper. At dahil po doon, the world will never be the same again. Amen? How should we fight? Kapag po ang mundo ay laban sa atin, para bagang you and me against the world. Kapag po ang mga sirkumstansya ng buhay natin ay para bang nakakalunod na parang baha ng SM Sukat. When the flood of waters of our circumstances ay umaabot na po doon sa bubong ng ating buhay. Kapag ang instruction po ni Lord minsan parang hindi natin talagang maintindihan. Anong gagawin natin? How should we fight when life gets difficult? Number 1, relinquish control to God. Sabihin natin kay Lord, ikaw po yung may control, hindi ako. I'm just here to carry your instruction. Pangalawa, embrace God's ways because it's the best way there is. Yakapin mo to in such a way na pagka sinabi mo sa mga tao, you're selling it out as if it's the best and the only option there is. Pangatlo, trust God's instruction. At makikita mo, susunod yung ibang tao. Susunod yung pamilya mo pag nakita nilang nagtitiwala ka talaga sa Panginoon. And when you are tempted to complain because of the difficulty and the absurdity of God's instruction, keep your mouth shut. Shut your mouth first. And then ask yourself, pag may complain ka, parang ayaw mo, bago ka mag-complain, ask yourself, do I have a better suggestion to God? Baka may suggestion ka kay God, kasi complain ka ng complain. Do I have a better option to add sa Biblia? Kung wala, stop complaining, stop criticizing, and start contributing to win the battle. A simple obedience will do. Simpleng yung act of faith will take you a long way. Tandaan po natin, hindi tayo ang may control ng sitwasyon. At hindi tayo ang may control sa pakikipaglaban at pakikihamok ng ating buhay. So even when the fight becomes difficult, kapag naging madugo, marahas ang laban ng buhay, huwag nating kalilimutang sumigaw ng laban. Amen? Kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Tayo po tayong lahat. Paglabas po natin sa SM, hindi ko alam kung anong labanan meron tayo. Baka basang labanan, tumitirik na labanan. Hindi ko alam kung anong labanan ang naghihintay sa bahay. Kahapon may mga umuwi, umalis sila na tuyong-tuyo, pagbalik nila basang-basa. Yung iba nga po lumalangoy, makauwi lang ng bahay. Minsan galing tayo sa church, encourage tayo, pagdating natin sa bahay, hinaharap natin ang kakaibang pagsubok. Ang tanong, lalaban ba tayo? Ang tanong, gagawa ka ba ng paraan? O hahayaan mong sabihin sa Panginoon, laban mo to, susunod lang ako. Magtitiwala ka ba? Susunod ka ba? That's how we fight. Not with our own understanding, but with faith in God. Amen? Panginoon, maraming salamat. Sinasamba ka namin dahil ikaw po ang tunay na commander ng aming buhay. Ikaw ang may kontrol ng aming sitwasyon. Nagsisimula pa lamang kami, alam mo na ang katapusan. Haharapin pa lang namin ang problema, may solusyon ka na. Tulungan mo lang po kaming magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming makapakinig sa iyo. Maintindihan, Panginoon, ang kabutihan ng iyong puso na nagsasabing hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man. Na kahit minsan nasa balag kami ng alanganin, Panginoon, alam namin, sasaluhin mo kami. Itatawid mo kami. Lord, dinadalayan ko po sa iyo ang aking mga mahal kababayan na ito, aking mga kapatid. Sa gitna po ng mga rain warnings na ito na aming naririnig, nagdudulot minsan sa amin ng takot. Lord, dalayan ko po, palakasin mo ang kanang loob. Gawin mo silang matapang. Salansangin mo, Panginoon, ang anumang spirito na nagdudulot ng takot sa aming puso, nagbibigay ng discourage sa amin. Sa halip magkaroon po kami ng matatag na pananampalatayang harapin ang bawat laban ng buhay. At sa mga pagkakataon pong ito, higit naming makilala kung sino ang tumawag sa amin. Na siya na nagsabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pagpalain tayo nawa ng Panginoon. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng kapayapaang di malirip ng sinuman. Naway ang kaligayahan ng Diyos ay sumaatin. Kaligayahan kailanman hindi mapupukaw ng kahit anong bagay. Mga kapatid, maging pagpapala kayo sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok na ating kinakarap. You are now sent in Jesus' name. Amen and amen.